Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Pag-usapan natin, ayuda. Nag-aaway-aaway kasi itong mga to sa ayuda eh. Hindi ko maintindihan bakit yung iba galit na galit sa ayuda. Kapag meron namang ayuda, dami-daming tao, nag-aaway-aaway pa sa pila. Hindi, di ba? Iba dyan, mga DDS, sigaw na sigaw. Puro kayo ayuda, ginagamit yung ayuda para bumili ng boto. Sabi nga ni Sara Duterte mga kababayan, di ba? Uso na ngayon ng vote buying at legal na. Kasi nga po, merong ayudang pinamimigay itong House of Representatives. Imbes na ibigay sa pilit, mas may pondo pa yung ayuda. Sabi ni Sara Duterte. Kaya, sabi nila, ginagamit daw yon sa politika. Pinapoliticize sila itong budget at upang sila ay kumbaga lamang sa darating na eleksyon kasi alam niyo naman malapit na eleksyon sa 2025. Sabi nila gagamitin daw itong mga ayuda, itong AKAP, itong AIX para makakuha ng boto. Alam niyo mga kababayan, ito pa ulit-ulit na lang natin sinasabi. Kahit naman wala yung ayuda na yan magkakabayaran pa rin sa eleksyon kahit tanggalin mo yung pondo ng ng ayuda na yan, hindi mawawala yung vote buying. Alam naman natin style nyo yan Kahit pa wala yung ayuda na yan, yung ilang billion ba yan? 10 billion ba yan? O 1 billion? Na budget para sa ayuda, ganun pa rin pagdating ng eleksyon. Namimigay pa rin kayo. Pasikreto. Mamaya may papakita ko sa inyo, ayuda. Mamaya papakita ko sa inyo dito, papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klaseng ayuda galing po sa local government. Lahat po, real talk na tayo mga kababayan, lahat naman po ginagamit yung ayuda na yan para alam nyo na, para magpalakas, para magpapogi. Kahit saan sulok ng Pilipinas may ganyan. Kung magsalita naman kayo, parang hindi nyo alam. Parang pagkalinis-linis ninyo. Okay, ganito lang naman yan. Ang mga botante po ay sa tingin ko matalino na. Lagi natin sinasabi na ang boto natin ay napakahalaga, yan po ay sagrado. Isang boto lang po yan, pero kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kaya niyang baguhin ang ating bansa. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, huwag natin ibenta ang ating boto. Ngayon, kahit libo-libo pa yung ayuda na yan, kahit sabihin pa ng daming bigas, daming mga noodles, noodles. Sabi ni Jay Guevara, noodles. Madaming noodles, meron pang spam. Taga Maynila, hindi maling, spam, sosyal. Kahit pa marami yan mga kababayan, ang lagi natin sinasabi, kunin nyo yung ay binibigay nila kapag gabi, bago magbotohan. Sa huwag nyo sabihin, hindi nyo alam yan. Pinsan, madaling araw, bago botohan, naggagapangan pa yan, nakita mo. Kala mo, tahimik ang gabi, pero makikita mo, busy-busy si konsihal, busy-busy si kapitan, busy-busy si mayor. Meron po talaga yan. Pero lagi natin sinasabi, kahit bigyan kayo, ay tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo, pera nyo yan Pero, sundin nyo yung puso ninyo kung sino ang inyong iboboto. Mga kababayan, huwag na po tayo magpaloko. Kunin natin, pera natin yan Sige, bigay lang. Bigay lang ng ayuda. Tatanggapin ko yan. Pero, hindi ko, sasabihin ko lang, sige, boto kita, congressman. Pero, pagdating naman sa botohan, syempre, iboboto mo ay yung sigurado ka sa puso mo na talagang para sa tao. Di ba? So, hindi issue sa akin yan yung ayuda na yan. Saka isa pa, ayuda.
Mas gusto kong ibigay na lang yung pera ng taong bayan sa mga mahihirap, sa atin po mga Pilipino, kaysa ibulsa ng mga corrupt na mga opisyalis ng gobyerno. Yung iba dyan, kasi kung magsalita, ayuda, ayuda, ginagamit yung ayuda. Pero pag pilahan na ng ayuda, nauna pa nagpag-away. So yung ayuda na yan, mga kababayan, ay mas maganda matanggap ng taong bayan kaysa ibulsa ng mga iilang mga opisyalis sa ating gobyerno. Diba? Nasampulan na nga tayo sa confidential funds eh. Oh, kaysa mapunta yung pera kay Mary Grace Piatos. Kaysa mapunta kay sino ba 'yan? Yung Kokoy Villamin. Kaysa mapunta ron, mas gusto ko pa ibigay na lang sa taong bayan kahit paano tawag niya, ayuda o AIX o tupad o ano ba 'yun? Ay ano pangalan ng pinamimigay nila eh. Mas gusto ko pang bigay na lang nila kaysa ibulsa lang at nakawi ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Oh, gusto nyo, si Mary Grace Piatos ang kumuha niyan, si Kokoy Villamin, o yung 1,000 pang mahigit na multo, na hindi naman nag-i-exist pero binigyan ng pera. Gusto niya ba ganun ang mangyari? So, sa akin wala namang problema yung ayuda na yan eh. Lang talagang may malang to mga DDS, may malang at eto mga kababayan, pakinggan natin si Speaker Martin Romualdez at nagparinig siya kay Sara Duterte. Durog si Sara Duterte mga kababayan. Kasi ano ba talaga ayuda? Sino ba hawak ng ayuda? Kasi kung hawak ng ayuda ay yung mga tao ni VP Sara Duterte, yari kayo dyan. Yari kayo kay Mary Grace Piatos. O kaya kay Chippy. Kay Nova. So yun, mapunta kay Nova. O kaya kay sino pa ba? Yung mga kay, sino ba yan? So yan mga kababayan, kaysa mapunta ron, ito sa ba mapupunta yung tupad yung ayuda? Sino ba hawak? At meron bang resibo yan? O baka naman acknowledgement receipt lang yan. Pakinggan po natin si Martin Romualdez dyan sa kanyang speech dyan po sa House of Representatives. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Ayuda is not charity. It is justice. Yan mga kababayan. Okay. Diretso mo, speaker. Palakpakan, Palakpakan po ang mga miyembro ng House. It is our duty to ensure that no Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. This is what governance means, not merely passing laws, but ensuring that these laws translate into hope and dignity for every Filipino family. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Makinig. Doon sa mga basher. Yung bantayan nyo kasi, ito sa mga nagreklamo sa ayuda, handa daw silang ipakita doon sa mga basher, doon sa kontra, dyan sa ayuda, kung saan mapupunta, kahit yung sentimo ng pera na ibibigay nila as ayuda. Handa silang ipakita yung resibo at yung kung saan pupunta. Hindi katulad ng iba dyan, biroin nyo mga kababayan, yung isa, si Superman ata, isang tao ni VP Sara Duterte, biroin mo, namigay, nagpa-receive ng milyong-milyon sa pera, inikot buong Pilipinas, isang araw, dinaig pa si Superman eh. Biroin mo, iba-ibang lugar sa Pilipinas, mula north to south, inikot nila, namigay ng pera, tapos, biroin mo sa isang araw, milyon-milyon na ipamigay nila.
na pa-receive nila. Diba? Superman nga. Tapos pagtingin mo pala dun sa mga pirma, multo pala. Hindi pala nag-e-exist yung mga pumirma. Ang kakapal na mukha ninyo. Ibang klase na, alam mo, sa totoo lang, nakakakilabot yung ginawa ninyo eh. Sana, ewan ko, gabain kayo. Karmahin kayo sa pinaggagawa ninyo. Oh, sabi niya ng Speaker of the House, even a sentimo, sasabihin niya kung saan napunta. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang Ang hawak, DOH, DSWD, ano pa? Doon pupunta yung pondo. Sa Congress ba? Congress ba ang hawak? Kasi galit na galit sila sa Congress eh. Congress ba ang hawak? papatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat. Yan. Hindi ang Kongreso. Nag-budget lang sila para mabigyan ng taong bayan ng ayuda, pero hindi sila ang hawak ng ayuda. Ibang departamento, ibang ahensya ng gobyerno, DOH, DSWD, ano pa isa, nakalimutan ko. Ano kasi ako excited eh. Hindi Kongreso. Ba't baka galit na galit kayo sa Congress? Hindi Kongreso ang hawak ng budget. Siguro yung mga yung ayaw sa ayuda, siguro mayayaman yun. Mga yayamanin. Yan, mga yayamanin at hindi kinakailangan yung ayuda. Siguro mayayaman. Yan ba yun, mga kontra sa ayuda? Yan po yung mga mayayaman, mga big time, na hindi na kinakailangan ng ayuda. Kaya, kagalit sila. Galit sila, dami silang pera na eh. Hindi namin kailangan ng ayuda, kailangan namin PhilHealth. Diretso. Lahat ng programa ito, may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Wala. Ayan o. Aray! Ang benepisyaryo ay totoong, ano raw, ulitin ko. Alimutan ko. Ano raw, ang benepisyaryo, ang beneficiary ay totoong tao. Ano sabi? Ulitin natin. Resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. May totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Lahat ng programa ito, may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Sara, mga DDS, ang programang ito ay may totoong benepisyaryo at totoong may resibo. Hindi po acknowledgement receipt. Ibig sabihin, mapupunta talaga yan doon sa dapat puntahan, sa mga tao, hindi sa multo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Ayan. Wala daw notice of disallowance. Sino ba yan? Sino ba yan may notice of disallowance na yan? Nakakaya naman. Sino ba yan may notice of disallowance na yan? Ang trabaho ng Kongreso, tiyakin ang pondo rito at masiguro na nakakarating ng maayos sa mga benepisyaryo. Ayan mga kababayan. Sakit. Parang sapul na sapula, para may tinamaan doon Ayun yun eh. Bakit ba kasi kayo galit na galit sa sa ayuda? Ba't ayaw nyo ba talagang tulungan ng mga mahihirap nating kababayan? Sabi nila, PhilHealth. Paulit-ulit na lang sinasabi, PhilHealth. Maraming pera, PhilHealth. Maraming pera, PhilHealth. Kasi investor yung happy nila, investor eh. Pinalaki yung pera eh. Magalit kayo dun sa sa pamunuan ng PhilHealth kasi dun sa pamunuan ng PhilHealth ay hindi po maganda yung kanilang polisiya. Dapat baguhin yung policy ng PhilHealth para po mas malaki ang maibigay sa taong bayan.
Lalong-lalo na dun sa mga miyembro. Ayun po yung dapat nating sinisigaw, hindi yung ayuda! Ayaw namin sa ayuda! Ayaw sa ayuda, pero pag meron na pila, nauna pa kayo sa pila, minsan papalakas pa kayo kaya dun sa taga ni SWD, ma'am, huwag na ako pilain abot mo na lang sa akin Okay, kapitan, baka pwede naman sumingit dyan. Ay, mga konsehal, nagkalat dyan, Minsan bawas pa nga, may bawas pa eh. So, huwag kayo mga plastic, gusto nyo yung ayuda. Yung mga sumisigaw na ayaw nila ng ayuda, kalokohan yan. Pero lang, kung talagang big time kayo, mayaman kasing yaman kayo ni Laude. Siguro kung kasing yaman kayo ni Small Laude, yan, hindi nyo na kailangan ng ayuda. Yan lang, sad ang buhay niyo. Kasi mapera man kayo, marami kayong kayamanan, pero si Mister, may ibang binibigyan ng ayuda. Patay kayo. Ikaw kasi shopping ka ng shopping eh. Kaya tuloy si Mister merong ibang kapiling. Ayun po yung ayaw sa ganun kayayaman. Pero tayo, huwag na tayong maglokohan. Gusto natin ng ayuda. Ako, mas gusto ko ipamigay sa ating mga kababayan yung ayuda kaysa nakawin ng mga matatakaw, magnanakaw dyan po sa ating gobyerno. Ayun po yung mas okay para sa akin. Yung mga nagdadadakdak lang dyan, alam nyo, mga mema lang yan, may masabi lang yan. Pero pagdating naman ng ayuda, tingnan mo, mauna pa yan sa pila. Okay, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.